Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Binabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kapistahan ang lahat ng mga parishioners ng aming cathedral dedicated in honor of the Blessed Virgin Mary under the title Immaculate Conception. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang bawat kapanganakan po ay hudyat ng bagong simula, bagong buhay, bagong pag-asa. Ito ang kahalagahan ng pagdiriwang natin ngayon ng dogma patungkol po sa mahal na Birheng Maria na Immaculate Conception, na ipinapahayag po ng Diyos sa atin na magsimula tayong muli, magbagong buhay, at mayroon pa ring pag-asa. Ang Immaculate Conception po bilang dogma ay ating pinaniniwalaan na si Maria, nang siya'y ipinaglihi sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana, ay hindi na nagalaw ng kasalanan. At ano po ang konsepto na ito at saan nanggagaling yung pananampalataya natin, bagamat hindi naman ito explicitly na sinasabi sa ating banal na kasulatan. Ito ay nanggagaling sa ating pananampalataya na it is fitting that the dwelling place where the Savior would be prepared should be clean from any stain of sin. Yung magdadala ng kaligtasan ay dapat manatili sa malinis na lugar. At ang napili ng Diyos kung saan ihahanda ang magliligtas sa ating lahat mula sa mapang-alipin at kurap na kasalanan ay ang mahal na Birheng Maria. At ano po ang ipinapahayag ng ating mga pagbasa ngayon? Sa ating unang pagbasa from the book of Genesis, marinig natin kung ang kwento kung paano nagkasala ang ating primal parents, Adam and Eve. And sin entered in the world because of the disobedience, because of the no of a woman, because of their disobedience, na hindi nila pinagkatiwalaan ng Diyos at naniwala sila sa kasinungalingan ng demonyo. Kaya po, nang sila ay kumain nung ipinagbabawal na prutas, hindi na nila nakita ang Diyos. Ang nakita nila ang kanilang sariling hubad. And so, with the disobedience of the first woman, with the no of the first woman, God made a promise of solving the problem of no of a woman with a yes of another woman. And this is Mary na ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon, kung saan si Maria, bagamat hindi niya lubos na naunawaan ang plano ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, she simply obeyed the Lord. And obedience means listening. Nakinig siya na mayroong pananampalataya, at dahil nakinig siya na may pananampalataya, nagawa niyang sumunod sa plano at kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po, pinapahayag ng ating ikalawang pagbasa ngayon
from the letter of St. Paul to the Ephesians na naparito sa atin ang napakaraming blessings, spiritual blessings. And this speaks volume when Mary accepted the will of the Father, and when Mary was prepared by God to become the fitting dwelling place of His Son, our Lord Jesus Christ. Kaya po, dahil sa Diyos, sa pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria, na ipagkaloob sa atin ng Diyos ang napakaraming blessings sa buhay natin. Mga kapatid, ang pagdiriwang na ito ay pagpapahayag na hindi tayo sinukuan ng Diyos, na mayroong pag-asa sa mundong puno ng kasinungalingan, ng dayaan, ng korupsyon. Pinapahayag sa atin ng Diyos, ibaling natin ang ating atensyon sa Kanyang Ina, na siyang magdadala sa atin sa Kanyang Anak, sa ating Diyos, upang muli tayong mabigyan ng pag-asa at muli nating maalala, hindi pa pala tapos ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy na gumagalaw at kumikilos at Kanyang dadalhin ang pag-asa, ang katarungan, at ang bagong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.